Ang susunod na programa ay nagpapatuloy dahil sa inyong pagmamahal, donasyon at kaloob sa Greg Durante Ministries. Pero may malaki pong darating na pagpapala sa bawat isa. Hindi po sa isa lang, kundi sa bawat isa. Amen po ba? Kaya magdiwang tayo. So ngayon, sino rito ang may malalaking krisis? Taas ang kamay. Sino dito ang may krisis? Wala? Alam niyo ba ang krisis? Hindi, iba ang problema. Ang problema, linulutas ang krisis. Ito, huwag ninyong paghaluin. Pag sinabing problem, you have to solve it. Pero ang crisis, you have to break through it. Alam niyo yung breakthrough? Kahit na gaano kataas ang pader, pilitin mong malundag yun dahil patay ka pag hindi mo nalundag yun. Yun ang breakthrough. Amen? Kaya laging tandaan mo, halimbawa, maiilit na yung housing lot mo. Kailangan mo. Crisis yun. Tapos wala kang pambayad. So anong gagawin? Ano ang dapat mong mabot? Breakthrough. Doon mo mararanasang walang imposible sa Diyos at sa iyo. Amen po ba? Asawa mo, gusto mong makalaya sa balon dahil pag ang lalaki ay nahulog sa pangangalun niya, ang sabi ng Biblia, siya ay nasa net at siya ay nakatanikala at siya ay nasa ilalim ng balon. E anong gagawin mo pag nasa balon ng isang tao? Lalagyan mo ng bato? Tutulungan mong umahon. Amen? Sa paanong paraan? Makipag-ibigan ka sa Diyos, ituturo sa iyo yan. Hindi yan maiituro ng pastor. Ikaw at ang Diyos ang mag-aaral. Ang tunay pong kaligayahan ay hindi sa panahon ng marami kang pera. Sabi ng Panginoon niya, kaya nakakapagbigay ng malaki yan dahil marami yung pera. Pero tingnan mo itong babaeng balong ito, walang-wala na pero ibinigay yung kaunting meron siya dahil sa malaking pag-ibig niya sa Diyos. Ito po palakihan ng pag-ibig sa Diyos. Palakihan po ito ng pag-ibig sa Diyos. Dahil napakalaki ng pag-ibig ng Diyos sa atin, kaya ibabalik natin yung malaking pag-ibig na yon. At kung titingnan po natin, ang English ay message. So, colloquially, ano po, pag pinaghiwalay mo yun, mess at saka sage. Matalinong tao na iaayos ang, ano po ba ang mess? Ang ibig sabihin, disorder. Yun po ang mess. Kaya ang matalinong tao ay iaayos ang mga di nasa kaayusan. Pag tinagalog mo naman ay mensahe. Parang in English, na lalaki na may dalang balita. Pero sa kabuuan po, nais kong inyong maunawaang mabuti. Ang mensahe po ay tinatanggap at ito po ay binubulay upang ito po ay maisabuhay. Hindi po tayo basta tagapakinig lang, kundi tayo po ay may mithiin at hangarin na maging buhay natin ang bawat mensahe. Kaya sa sandaling ito, tayo po ay manalangin. O Diyos, di namin ibig na may masayang na sandali. At di namin gusto na hindi kami mapagpala at makinabang sa bawat mensaheng nalalaman namin na ito'y espesyal na iyong inihanda para sa lahat. At maluwalhati ang banal at dakila mong pangalan at magkaroon ang bawat isa ng maliwanag na unawa at matapang na pagtanggap upang ito ay
maging dugo at laman ng bawat buhay. Sa pangalan ni Jesus, at ang lahat ay nagsabi ng Amen. Ang Diyos po ay napakabuti. Ang titulo po ng mensahe ay simple lang, So by faith, God will do His pleasure. Ito po ay dalawang bahagi. Ang una ay faith of God or faith of Christ at ang pangalawa ay your faiths. Kailangan magsalubong po yung faith of God at faith of men. Kailangan po magtagpo po iyon. At huwag mong kalilimutan na napakalaki ng tiwala ng Diyos sa iyo. Kahit na patong-patong ang iyong pagkakamali at kabiguan, hindi po napipingasan yung tiwala sa iyo ng Diyos. Dahil ikaw ay nilikha niya sa wangis, hawig at larawan niya. Kaya meron lang adjustment siyang gagawin kapag tayo po ay hindi makapagtagumpay. At laging tandaan po natin na ikaw ay iniibig ng Diyos at huwag mo yang pag-aalinlanganan. Kung sakali man na ikaw ay di ibigin ng tao, magpakaligaya kayo sa pag-ibig ng Diyos. Dahil doon sa pag-ibig ng Diyos, maiibig natin ang ating sarili. Huwag mong pakikinggan ang sinasabi ng iba tungkol sa iyo. Dahil hindi nila nakikita ang nilalaman ng iyong puso at hindi nila nakikita yung mga sandali na ikaw ay nakikipagdiig sa Diyos sa mga bagay na hindi mo alam. Kaya wag mong ipapahintulot na ang sino man tao ang magsabi kung sino ka sapagkat ikaw ang may kilala sa kung sino ka. Amen po ba? Kaya wag mong paniniwalaan ang sinasabi ng tao tungkol sa iyo. Ang paniwalaan mo ay ang sinasabi ng Diyos tungkol sa iyo. Don't accept it, don't believe what others say about you, but let God be God by believing what He has said and written about you. You are the most loved of all His creation. Grabe po ang pag-ibig sa atin ng Diyos. Kaya, by faith, God will do His pleasure. And God desire pleasure. God desire honor. God desire glory. Pero atin pong unawaing mabuti na kaligayahan niya na makita ka sa iyong kalagayan ngayon. Ilang bagay po ang nais kong ating maunawaan. Ang unang mahalagang bagay sa Galatians 2:20. Mula po nang tayo maborn again, hindi na iyo ang iyong buhay. I am crucified with Christ, nevertheless I live. Yet not I, but Christ liveth in me. And the life which I now live in the flesh, I live by the faith of the Son of God, who loved me and gave Himself for me. So ito po ay mahiwaga, dahil ang ating katawan ay patay, pero buhay. At bakit patay ang ating katawan? Dahil ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. May buhay ang ating katawan dahil kay Hesus Kristo. At para makapagpatuloy tayo sa buhay, kailangang nananalig tayo kay Hesus Kristo sapagkat siya'y nabubuhay na may pananalig sa iyo. Jesus has faith in you more than you ever know. Napakalaki po ng pananalig sa iyo ng Panginoon. At alam niya, mapagtatagumpayan mo yung iyong krisis. Alam niya na malalampasan mo ang mga sakit at karamdaman. Sapagkat hindi siya bumibitaw sa kanyang pag-ibig at pagtitiwala sa bawat isa sa atin. I live, yet not I. Ako'y buhay, pero hindi ako. So yun po yung katawan. So, but Christ liveth in me. Si Kristo ang nabubuhay in me, sa akin. So ngayon, atin pong unawain. Sa Isaiah, umpisa natin sa Job 23:13.
But he is in one mind, and who can turn him? And what his soul desireth, even that he do it. So kung titingnan po natin ang lahat ng mithiit, hangarin ng Diyos, isang kanyang isipan, hindi nagbabago. At gusto niya na ikaw ay maunlad, gusto niya na ikaw ay hindi basta maunlad, napakaunlad, hindi basta malusog, kundi napakalusog, hindi basta mayaman, napakayaman. That is His desire. And His mind never changes. Ang kanyang isipan ay hindi nagbabago. Kaya kailangang makipag-isa tayo. Yun pong salitang tune, yun po ay harmony. Kaya tune, in tune, and attuned. Nakatono at itinutono at laging nasa tamang tono. Ibig sabihin, we are one with Him. Para po sa pagpapatuloy ng programang ito, kailangan po namin ang inyong panalangin at pinansyal na suporta. Sa bawat kaloob ng inyong ipapadala, anuman ang halaga, bibigyan po namin kayo ng anointing oil bilang pasasalamat sa inyong pagtulong at pagsuporta sa Greg Durante Ministries. Mga kapatid at kapanalig na sumusubaybay sa programang ito, inaanyayahan po namin kayo sa darating na June 5, June 12, June 19 at June 26 para sa Night of Revival tuwing araw ng Biyernes at maranasan ninyo ang himala, pagpapala, pabor at biyaya ng ating Panginoon. Ito po ay magaganap sa Biyaya ng Diyos Christian Fellowship, 2nd floor, Medicor Building, Ortigas Avenue, Green Hills, San Juan, sa ganap na alas 6:30 ng gabi. O ang aalisin mo yung takot. Jesus is Jehovah. You have the power to decree. Ikaw ba'y naniniwala ngayong gabi na walang pag-aalinlangan na ikay tatanggap ng kagalingan ng ibang uri ng sakit o karamdaman yan? Kaya kapag ikaw po ay naniniwalang iniibig ka ng Diyos, at dapat paniwalaan mong iniibig ka ng Diyos, ika'y matututong umibig din sa iba. Bakit? At kapag umibig ka sa iba, sa magulang mo'y umibig ka, you are godlike. Tama po ba? Kapag ikaw ay madaling magpatawad at lumimot, you are godlike. Dahil ang Diyos ay makakalimutin tungkol sa kasalanang inihingi ng patawad. I remember no more. What I have forgiven, it is forgotten. And then, dahil ikaw ay patuloy na umiibig, ibig sabihin, ang banal na Espiritu ay nasa iyo dahil siya lamang ang may kapangyarihang umibig. Kaya wala tayong may pagmamagaling at may pagmamalaki, ito ay lahat ay gawain ng Diyos. At kapag ikay naging matulungin, ako ay nakaupo sa sasakyan habang hinihintay ko ang aking asawa. At nakita ko may isang matandang lalaki na nakaupo sa may poste doon sa bangketa. At kita ko payat na payat, walang nag-aabot ng limos. Binubusinahan ko, pero wala, basta siya nakaganon lang. Parang wala sa sarili, siguro ay gutom. Kaya't bumaba ako, dahil baka pagbusina ko, baka akala nung nasa harapan kong nakapark sa harapan ko, ay baka pinaalis ko siya, hindi naman eh. Ang aking tinatawag ay yung nang hihingi ng limos. Sabi ko, halika. Bakit po? Halika basta. Pasok ka dito dahil nasa harap siya ng restaurant. Umupo ka. At in-order ko siya ng masarap na pananghalian. At ang sabi niya, sobra-sobra po ito. Hindi bale. Pag napasobra, i-take out mo.
At siya hindi makapaniwala. At ang sabi ko sa kanya, pinatungan ko ng kamay siya. Huwag mong kalilimutan si Jesus. Ha? Iyang kabutihang yan ay dahil kay Jesus. Opo, opo. Hindi siya magkandututo doon sa pagkain. Napakasarap po pala sa kalooban nung may makita kang kahit kaunti ay natulungan mo. And that is Christ-like. What is Christ-likeness? You are a servant. Nakukuha niyo po. And servanthood is the way to greatness. Kapag ikaw ay laging naglilingkod, paglingkuran mo ang tatay at nanay mo, regaluhan mo ng bulaklak pag Valentine. Hello? So, kailangan po na ikaw ay bukal ang puso sa pagmamahal. Ito po, nais kong inyong maunawaang mabuti. Sa Isaiah 46:10. So, kung ano ang nasa isipan ng Diyos, gagawin niya yun para sa kanyang kasiyahan. Declaring the end from the beginning, and from ancient times the things that are not yet done, saying, my counsel shall stand, and I will do all my pleasure. Ngayon, ating unawaing mabuti, laging kasiyahan ng Diyos ang interes ng Diyos. Hindi kasiyahan ko, hindi kasiyahan mo, kasiyahan ng Diyos. At kung papansinin natin, declaring, i-underline mo yung word na declaring, ano sa Tagalog ang declaring, pinapahayag o sinasabi. Yung mangyayari sa katapusan o sa hinaharap, mula pa sa panimula ay sinabi na niya ang mangyayari sa katapusan. And then from ancient times, pag sinabing ancient times, ito ay yung mga panahon pa ng dinosaur na hindi na natin inabot. The things that are not yet done, yung mga bagay na hindi pa nagagawa. Saying. So pansinin po natin, declaring and then saying. My counsel shall stand. Ibig sabihin, my word shall stand. And I will do all my pleasure. So ang kanyang kasiyahan ay nasa kanyang my counsel o my word. Kaya kung ibig mong matubos ang iyong house and lot, go to His counsel. Go to His word. Magbabad ka sa presensya ng Diyos, makipag-usap ka sa Diyos, at huwag kang papayag na mawala ang iyong bahay at lupa. Huwag kang susuko sa mangiilit. Manindigan ka. Amen? At huwag ka rin papayag na kirida ang magtagumpay. Ikaw ay maninindigan na ang pinag-isa ng Diyos at binigki sa sagradong matrimonyo, walang sino mang makapaghihiwalay. So ikaw ang matapang na maninindigan. Praise the Lord. Am I touching somebody? So, atin pong unawain, ang susunod po na ating tatayuan ay Philippians 1:6. Laging tandaan mo, ang intensyon ng Diyos ay maging kang maunlad, malusog, mayaman, at mabiyaya. Being confident of this very thing, that He which hath begun a good work in you will perform it until the day of Jesus Christ. Pansinin po natin, a good work. He will perform. At ang kanya lamang ginagawa o ang kanya lamang hinahangad, be confident. Be confident that God is at work in your life. Be confident that you shall break through that crisis. Be confident that you will solve all that perennial problems. Mga paulit-ulit na lagi na lamang problema. Malulutas mo yan by being confident that He will perform. Hallelujah. He will perform the very thing that He purposed. At gusto niya na ikaw at ako ay makasama niya. Gusto niya na ikaw at ako ay makapiling niya. Kaya magtiwala kang ganap at mararanasan mo ang malaking mga pagbabagong dahan-dahang mangyayari sa inyong buhay. Ngayon, kung titingnan po natin, ano ba ang mga hanap buhay ng mga lalaki sa Biblia?
Bakit ba napakayaman ni Abraham? Bakit ba napakayaman ni Isaac? Bakit ba napakayaman ni Jacob? Bakit ba napakayaman ni Joseph? Lahat po ng lalaki ng Diyos ay mayaman. Tingnan mo ang iyong katabi. Ikaw din. Sabihin mo sa iyong katabi, ikaw din. Ang pagkakamali ng iba, sinusukat nila ang yaman ay sa pera. Ito ang sasabihin ko po sa inyo, lahat ng tao mukhang pera. Hindi, totoo po. Professional, politiko, kahit na pangkaraniwang tao, mukhang pera. Dahil gusto nila magkapera. Tanungin mo yung katabi mo kung ayaw ng pera. So, lahat po ay ibig ang pera. Pero, pag nagsentro ka sa pera, nagiging malayo ang pera. Kaya yung iba ay gagawa ng lahat ng paraan kahit masama para magkapera. Wrong. Sapagkat ang Diyos kapag iyong inuna, siya ang magpapasunod sa iyo ng pera. Tingnan mo ako, tingnan mo ako. Amen. Ito po, laging tandaan mo, hindi pera ang iyong hahanapin. Ang hahanapin mo lagi ay Diyos. May mga na-miss ka bang broadcast ni Pastor Greg? Huwag malungkot, maaari mo na itong balikan sa pamamagitan ng pag-log on sa www.greggdurante.com. Doon sa ating website, i-click lamang ang mga video preachings na nais mong mapakinggan, English o Tagalog o anumang mga title na nais mong panoorin at 24 hours, 7 days a week, mapapakinggan at mapapanood mo si Pastor Greg. Naniniwala kami na sa pakikinig ng salita ng Diyos, nandoon ang paglago at pag-unlad ng inyong mga buhay at mararanasan ninyo ang biyaya ng ating Panginoon. Salamat po sa inyong pagsubaybay sa palatuntunan ng Great Day to Live sa pangunguna ni Brother Greg Durante. Kami po ay merong appeal sa lahat po ng sumusubaybay sa palatuntunan ito. For the rest of 2015, we are raising 10,000 partners. Opo, 10,000 mga kapartner ng ministeryong ito na magpapadala ng kanilang financial support, 500 pesos and above monthly for the next 6 months. We need your support and effort para po maipalaganap at maihayag ng walang tigil at walang humpay ang salita ng Diyos. Kaya sa inyong pagtugon, maaari po kayong tumawag or mag-text or mag-email na kayo ay tumatanggap o tinanggap ninyo ang hamon na makabilang sa 10,000 financial faithful partners ng ministeryong ito. We cannot do this alone. We need friends and partners like you who are viewing and learning from this program. Kaya halina po kayo at huwag mag-atubili, bilisan, i-deposito ang inyong mga kaloob sa detalye na nakikita nyo po sa ating screen. Muli, maraming salamat in behalf of Pastor Greg. Together, let us raise 10,000 partners for the glory of our Lord Jesus Christ. Maaari kayong sumulat sa P.O. Box 4135, Manila, Philippines. Tumawag sa ating telepono o mag-text. Bisitahin ang ating website sa www.greggdurante.com. Maaari mo din kaming sundan sa Facebook at Twitter. Malugod naming inaanyayahan ang lahat na makadalo tuwing araw ng Biyernes sa aming revival at tuwing Linggo upang sumamba sa Panginoon. Kung ikaw ay napagpala sa natapos na programa ng Great Day to Live, maaaring magkaloob sa Mga kapatid at kapanalig na sumusubaybay sa programang ito, inaanyayahan po namin kayo sa darating na June 5, June 12, June 19 at June 26 para sa Night of Revival tuwing araw ng Biyernes at maranasan ninyo ang himala, pagpapala, pabor at biyaya ng ating Panginoon. Ito po ay magaganap sa Biyaya ng Diyos Christian Fellowship, 2nd floor, Medical Building, Ortigas Avenue, Green Hills, San Juan, sa ganap na alas 6:30 ng gabi. Ay napakaliwanag po ng Biblia, mahal na mahal ka ng Diyos. Ano ba ang trabaho ni David? Sa ating panahon, hindi siya pwedeng maging presidente. Pastor lang siya. Kailangan yung merong degree sa Harvard. Yun po ang kinukuhang pinuno sa ibabaw ng lupa. Pero never
ang isang pastol. Pero nais kong ipaunawa that promotion comes from God. Ang Diyos po ang nagpo-promote. At kailan na-promote si David? Nung makaharap niya si Goliath. Kaya yung iyong krisis ngayon, ang iyong Goliath at ikaw ay ipopromote ng Diyos kung alam mo kung paano talunin ang iyong krisis. Eh ba, nag-iiyak at naglulupa sa'yo? Kawawa po ako. Hindi ka kawawa. Iniangat ka ng Diyos. Sila ang kawawa, yung lumalait sa'yo. Sila ang kawawa, yung umaapi sa'yo. Hindi ikaw ang kawawa dahil ikaw hanggang ngayon ay nasa Diyos. Nakukuha niyo po. Isang araw, luluhod sa'yo yung mga nagpahirap sa'yo sapagkat sila may budhi. At makikita nilang tama ka at sila ay mali. Tiis-tiis lang. Sabihin mo sa iyong katabi, tiis-tiis lang. Wag kang sasamahan loob, please. Pag sumama ka ang loob, talo ka. Huwag kang maghihinanakit, please. Pag naghinanakit ka, talo ka. Dahil ang ibig sabihin, bumaba ka ng mababa dun sa taong gumagawa sa iyo ng kasamaan. Eh napakaliwanag po ng Biblia that God is angry with the wicked every day. Galit ang Diyos sa mga masasama araw-araw. At wawasakin ng Diyos ang lahat ng magagawa ng masama araw-araw. Eh di, mamagitan ka dun sa masama para hindi naman magalit ang Diyos sa kanila. Ang mga nabubuhay sa kasalanan, galit sa kanila ang Diyos. Oh, mahal sila ng Diyos, pero galit sa kanya ang Diyos dahil doon sa kanyang kasalanan. Hindi dahil doon sa tao, kundi dahil doon sa kasalanan. Kaya nga po, ito pong mga lalaking tinuran ko sa inyo ay mga nagtagumpay dahil sila po ay merong common denominator. Pag sinabi pong common denominator, yun po yung nagpupropel sa kanilang buhay. Mahilig sila sa Diyos. Yun po yung common denominator. They are God conscious. Ang lagi nilang iniisip ay ang Diyos. At para hindi mawala ang Diyos sa ating isipan, magbasa ka lagi ng Biblia. So, sila po ay mahilig sa salita ng Diyos. Ngayon, ito po. Bawat tao po na si Kristo ginawang Panginoon na tagapagligtas at nabuhay naman na tuloy-tuloy na ang relasyon niya sa Panginoon, papunta siya langit. Pero mas maganda pong pumunta ng langit na marami kang kabarkada. Ulitin kong muli, maganda pong pumunta ng langit na marami kang kabarkada at kaibigan na nahikayat sa iyong pananampalataya. Kaya nga po napakaganda at napakahalagang ating maintindihan. Cornelius is a devout man. Kung titingnan mo ang katangian ni Cornelius na isang senturyon ng Italian band, iba po ang kanyang buhay. Ang matibay po at matatag ay kakaiba ang buhay. Iniibig nila ang Diyos, iniibig nila ang kanilang sarili, at iniibig nila ang kapwa-tao. So ang pag-ibig ko sa kapwa-tao ko ay hindi dahil sila'y kawawa. Ang pag-ibig ko sa kapwa-tao ko ay dahil ayokong maranasan nila yung hirap ng pagkakasakit. Hello? Dahil ayokong maranasan nila yung hirap ng magutom. Kaya sila ay dadamayan ko para sila ay magtagumpay sa panahon ng kanilang kakapusan. Yun po ang pag-ibig. Ginagamit ko yung pag-ibig ng Diyos sa akin para maging matibay at matatag ang aking sarili because everything is about management. Personal management is the start of success. Kailangang ma-manage mo ang iyong sarili dahil nung likhain ng Diyos si Adan, inuna muna ang kanyang pamamahalaan. At maayos naman na pamahalaan ni Adan ang halamanan. Eh bakit sa halamanan, bakit isang hardinero si Adan?
Sapagkat ating pansinin po sa paggawa ng halamanan, ito po ay kailangang ini-enjoy mo ang paghahalaman. At mismo ang Panginoong Hesus ay ginamit ang talinghaga na ang aking tatay, sabi ni Hesus, ang hardinero. At ako ang puno at kayo ang mga sanga. So maliwanag po na ang pagiging isang magsasaka ay prominente sa mga aral na itinuro ng Panginoon. Dahil ang isang magsasaka ay nagtatanim at ang isang magsasakang nagtanim ay hinihintay. Pero bago siya magtanim, inaararo muna niya yung lupain para ihanda sa pagtatanim. At laging tandaan po natin na ang sinabi ng Diyos as God declared, mangyayari yung kanyang sinabi. At ang sabi niya, habang ang lupa'y lupa, ang pagtatanim at pag-aani ay hindi titigil. Ang araw at gabi hindi hihinto. At ang tag-lamig at tag-araw ay hindi titigil as long as earth is earth. At kung papansinin po natin, dati kay bata pa, pero ngayon puti na ang buhok ng ilan sa atin. Dati ikaw ay nakakapag-basketball pa, ngayon ay dahan-dahang lakad na lang. Dati nakakabuhat ka ng mabibigat, ngayon, dumbbell na lang. Amen. Bakit? Tumatanda ang ating katawan. Pero wag ang ating isipan. Do not retire on life dahil kailangan isipan mo'y bata. At mapapanatili mong bata ang iyong isipan dahil ikaw ay nakikipag-iibigan sa Diyos. Nakukuha niyo po. Kaya nga ito ang paunlarin mo, yung tinatawag na God consciousness. Kailangan ka po ay conscious of God every day. Kailangan meron ka maalaala sa kabutihan ng Diyos sa iyong buhay. At sa gayon may maipapayo ka sa mga kabataan na nag-uumpisa ng pagpapamilya. Madali po ang magpayo. Ganito, this is the model on how to achieve a successful family. Yun po'y assumption lang. Dahil ang gagawa ng pagpapamilya yung mag-asawa. Hindi naman po itinuro sa marriage encounter kung paano ang gagawin mo kapag sumusuka, tumatain na ang iyong dalawang anak. Hello? Yun po'y actual. At hindi rin itinuro kung paano ka magkakapera kung ayaw nang papasukin ang iyong anak sa eskwelahan dahil walang tuition. May isa pong eskwelahan na may magnetic, yung ID nila may magnetic na bagay at yung bata mapapahiya dahil pagpasok niya tumutunog yung pintuan. Ang ibig sabihin, hindi bayad ng tuition. Hello? Iba na po ngayon. Talagang ang ipinahihiya talaga ang tao. Pero nais kong inyong ipaunawa na lahat tayo ay may pagkakataon na pansamantalay daraan. Laging tandaan mo ang lahat ay pansamantala para may lilingunin ka sa hinaharap. Noon, ganun ako. Pero anak, nagtagumpay ako. Amen? Anak, hindi ko tinalikdan ang aking pananagutan kahit kahiya-hiya man noon ay wala talaga akong magagawa. Wala. That is transparency in leadership. Tinatanggap mo yung hindi mo kaya. At hinihintay mo na makayanan mo yung hindi mo kaya. Napakaganda pong mabuhay sa ibabaw ng lupa. Una, dahil may Diyos tayo. Sapagkat sa ibabaw ng lupa, marami pong tukso. Sa ibabaw ng lupa, marami pong pagsubok. Ang katawan natin, pabago-bago po yan. Dati gusto mo'y malamig. May mga pagkakataon naman gusto mo'y mainit. Kaya kung hindi ka magsasanay na mag-adjust, mabutit yung mga devices ngayon ay meron ng automatic adjustment. Pag medyo uminit, mag-a-automatic agad yung thermostat. Lalamig uli. At pag naabot na ang tamang lamig, hihinto yung compressor.
So nakakatipid ka ng kuryente. Kaya kailangan ikaw din ay automatic sa changes. Inaanyayahan po namin kayong makinig sa aming mga radio program. Kung kayo po ay nasa inyong mga tahanan, nasa trapiko, naglalakbay, ito po'y makakatulong sa inyong pagpapalago at pagpapaunlad ng inyong spiritual na pananampalataya Lunes hanggang Biyernes sa DWAD 1098 kHz AM band sa ganap na alas 6:30 ng umaga at alas 10 ng gabi. Asahan po natin na sa ating pakinig, lalago at uunlad ang ating pananalig at pagsampalataya sa ating Panginoong Hesus. Mga kapatid at kapanalig na sumusubaybay sa programang ito, inaanyayahan po namin kayo sa darating na June 5, June 12, June 19 at June 26 para sa Night of Revival tuwing araw ng Biyernes at maranasan ninyo ang himala, pagpapala, pabor at biyaya ng ating Panginoon. Ito po ay magaganap sa Biyaya ng Diyos Christian Fellowship, 2nd floor, Medical Building, Ortigas Avenue, Green Hills, San Juan, sa ganap na alas 6:30 ng gabi. Paano mo maipakikita na ikaw ay automatic sa changes? Nagpupuri ka pag hindi nangyari yung iyong inaasahan. Pero marami po ang hindi naka-remote. Sisi dito, sisi doon. Ikaw kasi. Kung sinunod mo lang ako, nandidilat pa yun. Alam mo, ang isang taong galit ay nagiging parang baliw pansamantala. Hindi totoo po yan. Ang tao pagkaharap mong galit, nako, medyo umuwis-iwas ka na at baka mabigwasan ka. Dahil yan po ay parang baliw sa panahon, nung height nung kaniyang pagkagalit. So anong gagawin mo? Mag-i-intercede ka? Nako, sasapukin ka lalo niyan. Oh, nag-pray-pray ka pa dyan. Ano ako, demonyo? So, ano ang gagawin mo? Iwas. Amen, diyan ka na muna. Kausapin mo ang sarili mo. Alam mo, kailangan pong may common sense ka. Sabihin mo sa iyong sarili, sa katabi, kailangan may sentido común ka. Galit na nga pagkaharap ka, di lumayo ka at bayaan mo siyang magalit sa kanyang sarili. Huwag mong bibigyan ng salamin. Baka lalong magalit yun. So, ito pong buhay na ito, maganda po. At ang pinakamagandang bansa ay Pilipinas. At ang pinakamagandang lahi, Pilipino. Kaya pinagmamalaki kong ako'y Pilipino at ako'y nasa Pilipinas. Amen? Bakit? Sapagkat iba ang gawain ng Diyos sa mga Pilipino. Iba rin sa Amerikano, iba rin sa iba't ibang lahi. Pero kaiba ang gawain niya sa atin. Kaya nga kung atin pong unawain, be God conscious. So paano ka magiging God conscious? Kapag ikaw po ay nagpapakaalab sa Diyos, nagiging kang laging nakikipag-usap sa Diyos, simple lang naman eh. Ikaw ay naniniwala na hindi kaya ng iyong isipan ang pagunlad? Sapagkat laging tandaan mo po sa opisina lang, pag ikay magaling, kaiinggitan ka ng lihim. At pag ikaw naman ay tamad, isusumbong ka ng lihim. Kaya wala kang susulingan. Magtapat ka, ikaw ay hahatulan. Dahil yung mga hindi nagtatapat, ang masasaktan sa iyong pagtatapat. So ano ang iyong gagawin? Magpakaalam ka sa Diyos. Isang araw, ang mga kawal ni David ay may hawak na mga bato. Babatuhin nila ang kanilang pinuno. Ano ang ginawa ni David? Siya po'y sumubsob. Sumubsob siya para hindi niya makita yung kanyang mga tauhan na may hawak na bato. Dahil gusto ng kanilang mga tauhan ay magpasya siya bilang pinuno nila. Pero ang gusto ni David, sumangguni muna sa Diyos. Kung ibig mo ng tagumpay,
Kahit ano ang mangyari sa kapaligiran, huwag ka munang gagawa ng anumang bagay. Merong mga practical na gagawin ka, pero pagdating po dun sa mga major decision, huwag ka pong magpapasya agad. At yun po ang pinakamatalinong gagawin natin. At ang sabi ng Biblia, he encouraged himself in the Lord. Dahil nakaka-discourage yung mga kaharap niya. So he encouraged himself. So pansinin po natin, pinatapang niya ang kanyang sarili. Saan siya nagpakatapang? Kaya tama si Paul. Be strong in the Lord and in the power of His might. Dahil wala pong maitutulong ang iyong kaibigan. Wala ring maitutulong ang tatay at nanay mo. Wala ring maitutulong ang mga kapatid mo. It's only God. Kaya kung magsasanay tayong sa Diyos lamang tayo nagpapakalakas, ikaw ang makakatulong sa maraming tao. Bakit? Sapagkat ang tulong buhat sa Diyos ay walang ubos. Ang biyayang mula sa Diyos ay walang ubos. Sapagkat ang sabi niya, I will supply all your need. At sino yung kanyang tutustusan? Yung mga nagpapakalakas sa Kanya. Kaya nga ating unawain, paano ang pagpapakalakas sa Diyos? Umawit ka habang ikay nagmamaneho. Ano ang pagpapalakas sa Diyos? Magbasa ka ng Biblia sa halip na ikaw ay manood ng telenovela. Dahil kung ano ang laging pinapanood mo, magiging kang parang zombies. Kung zombies ang iyong pinapanood, kung pinapanood mo'y murahan ng murahan, ay binibigyan ng award yung mga mahusay magmura sa pinikula. Di po ba nakalulungkot? Tapos kung ano yung expose ka, laging tandaan mo po, your success begin after 5 o'clock in the afternoon. Ulitin kong muli, ang iyong tagumpay mag-uumpisa alas 5 ng hapon, paggabi. Because that is time of solitude. Time that has to be spent with the Lord. Nakukuha niyo po. Kaya nga kung ikaw ay magsasanay na laging hanapin mo sa Diyos ang kanyang ibig. Magre-retiro ang tao sa kanyang hanap buhay, pero hindi sa relasyon sa Diyos. Kaya pag may nagsabi, overage ka na, sino kausap mo? Sapagkat sa buhay ng pakikipag-ibigan sa Diyos, walang edad. At sa pangarap na pinangarap ng Diyos na kanyang gagawin, wala ring edad. At sa pangitain, ang Diyos ay makagagawa kahit ano ang edad ng tao kung siya ay magtitiwala at mananalig at aasay sa Kanya at magkakaroon ng sigla. Kaya gusto ko yung sabi ng father of management, because life is management. Life is stewardship. So if you can manage yourself, pagkagising mo ay maiayos mo ang iyong sarili, then you will be a good manager. At ang sabi niya nung siya ay parangalan, among your 38 books that you have written, every one of those 38 are good books. Among those, which is the best? The next book that I will write. So hindi po siya, he is not resting on his laurels. He is not resting on previous achievements. Siya po'y naghahangad ng panibagong tagumpay. Kaya hindi ka po tatanda kapag ikaw ay may hangarin ng panibagong tagumpay. Amen po ba? Kaya ang iyong buhay, ikaw ay special sa Diyos dahil ang Diyos ay nagmamahal sa iyo. At ang Diyos ay kasama mo, kaya ikaw ay uunlad. Later on, ikaw na ang may-ari ng iyong opisina. Hello? Kung hindi mo kaya yan, makipagniig ka sa Diyos at kakayanin mo yan later on. Yung tinatawag na foolish pride, ay, hindi pwede sa akin yan dahil kasi ako ganito. May isa pong babae na siya po ay may problema sa kanyang binti dahil namimitig po yun, laging pinupulikan. Abay, nag-champion po sa track and field. At basta na-hit na niya yung finish line, saka siya babagsak at mamumulikat. Abay, magandang pagbagsak yun. Dahil tiningnan niya,
hindi yung kanyang kahinaan, kundi ang tiningnan niya ay yung kanyang magagawa. Kaya nais ko pong ipaunawa na hindi po ikaw basta tagapakinig ng salita ng Diyos. Ikaw po'y dapat ay manggagawa ng salita ng Diyos. Sa halip na hintayin mo yung hinihintay mo, huwag mo nang hintayin, gumawa ka ng panibago. Dahil tiyak na darating yung hinihintay mo at pagdating nung hinihintay mo, patong-patong ng iyong pagpapala sapagkat marami kang nagawa bago dumating yung iyong hinihintay. Yung iba kasi tamad na eh. Bukas makalwa, naka 10 taon na yung bukas makalwa, hindi pa dumarating yung hinihintay, tumanda na tuloy. Do something. Do something new. Amen po ba? Kaya nga, laging tandaan mo, magpakalakas ka sa Diyos para malakas ang iyong immune system. Alam niyo po ba ang herpes? Ang herpes po ay hindi po sakit sa babae, kundi ito po ay yung tinatawag na chicken pox. Kapag ang isang tao ay nagkaroon ng chicken pox, pagtanda niya at nagkaroon siya ng mahinang immune system, papasok po yung herpes. Hindi po yun na nahahawa lang, kundi mahina ang immune system. Kaya yung chicken pox, kung ano man yung virus noon, nasa katawan pala yan, hindi pala yan nawawala. Kaya ang advice ko sa bawat isa, magpakaalam ka sa Diyos para malakas ang iyong immune system. Great day to live. Make your day great. Ang pagpapala ng Diyos ay dumaloy sa bawat buhay. Sa natapos na mensahe, by faith, God will do His pleasure. At ang kanyang kaligayahan at kasiyahan ay magpagaling ng may sakit. At sino mang lumapit kay Jesucristong may sakit ay dagli niyang pinagagaling. Hindi ipinagpapaliban, kundi dagling pinagagaling. Ipatong mo ang iyong kanang kamay sa bahagi ng iyong katawan na nangangailangan ng kagalingan. At aking ipapahayag, I will personally declare that healing will come into that body right now. I bind by the authority of the name of Jesus, demon and evil spirit that brought that sickness upon your body. In the name of Jesus, lahat ng uri ng sakit ay umalis sa katawang yan. Sa pangalan ni Jesus, maranasan mo ang kaginhawahan at kalayaan. In Jesus' name. Ang Diyos po ay napakabuti. Kaya nga, kayo ay napagpapala ng Diyos, kaya kayo ay pinagpala ng Diyos. At personal po na ito ay usapan ng magkakapatid kay Kristo. 28 taon na po ang nakalipas at mahigit ng 28 taon na ako po ay nasa broadcast sa radyo at telebisyon. At ito po ay isang katibayan ng katapatan ng Diyos. Kaya hinahamon ko po na magkaroon ako ng 10,000 financial partner. First time po ito after 28 years. Itong hamong ito for 10,000 partners sapagkat ito po'y panahon na kailangang maabot ang lahat ng bayan sa buong bansa ng mabuting balita. Kaya I challenge you to partner with me, at least 10,000 partners na magbibigay ng 500 piso kada buwan sa loob ng 6 na buwan. At ito ang titiyakin ko sa inyo, mararanasan ninyo ang kapuspusan una ng kapayapaan at daloy ng karunungan at kapahayagan. Magsisiunlad kayo at magsisiyaman at ang iyong mga mahal sa buhay ay magiging maginhawa ang kinabukasan. Ako ay dadalangin at kayo pagkatapos kong manalangin, send your text message sa akin, email, at kayo ay aming tutugunin at ang iyong pangalan ilalagay ko sa prayer list at kayo ay laging idadalangin ko everyday. At ang todong pagpapala ay bumuwelta sa inyo at ibuhos ng Diyos ng walang ubos at walang katapusan. O Diyos na dakila sa dakila at banal mong pangalan, Jesus na aming Panginoon, maganap at mangyari ang panalangin ito at matanggap nila sa pangalan mo, Jesus. Amen. Maraming salamat po sa inyong tuloy-tuloy na suportang pinansyal. Naiabot po natin ang 100 bags ng relief goods para sa 100 pamilyang nasunugan sa Parola, Tondo, Manila. Hinahamon po namin kayo na sumuporta ng may kagalakan at kaaliwang maipaabot sa mga nangangailangan ang handog na tulong. Ang sabi sa Kawikaan, Kabanata 11, Talata 17, ang naaawa sa dukha ay nagpapautang sa Panginoon at ang kanyang mabuting gawa ay babayaran sa kanya uli.
Kaya kung hindi pa po kayo partner ng ministeryong ito, halina at sama-sama po nating pag-ambagan ang misyon at maihatid natin ang kabutihan at maiparamdam ang kaharian ng ating Panginoon. Para po sa inyong mga kaloob, ipadala sa Banco de Oro West Green Hills Branch, account name Greg Durante Ministries, account number 219-800-6784. Para sa mga karagdagang detalye at impormasyon, mag-text sa 0919-896-0904 o tumawag sa 723-8752. Mga kapatid at kapanalig na sumusubaybay sa programang ito, inaanyayahan po namin kayo sa darating na June 5, June 12, June 19 at June 26 para sa Night of Revival tuwing araw ng Biyernes at maranasan ninyo ang himala, pagpapala, pabor at biyaya ng ating Panginoon. Ito po ay magaganap sa biyaya ng Diyos Christian Fellowship, 2nd floor, Medicor Building, Ortigas Avenue, Green Hills, San Juan, sa ganap na 6:30 ng gabi. Sawa ka na ba sa iyong mga napapanood ng mga negatibo at pangit na balita? Narito ang alternatibo, ang Great Day to Live na mapapanood sa Beam Channel 31 sa inyong local antenna, mapapanood sa buong Metro Manila at sa buong Pilipinas at sa ilang mga cable operator system na nagdadala ng palatuntunang ito sa pamamagitan ng Trinity Broadcasting Network. Mapapanood niyo po ang ating mga programa Lunes hanggang Huwebes, alas 9:30 ng gabi, at tuwing araw ng Biyernes, alas 10:30 ng gabi, at araw ng Sabado, alas 11 ng gabi. Maaari niyo rin po kaming mapanood sa Church Channel via satellite at ilang mga cable operator system sa buong Pilipinas at karatig bansa sa Asia, Lunes hanggang Sabado sa ganap na alas 12 ng hating gabi, alas 6 ng umaga, alas 12 ng tanghali at alas 6 ng gabi. Ating ipapahayag na si Jesus lamang ang tanging daan tungo sa buhay na walang hanggan at ang aming dala ay laging mabuting balita. Amen po ba? Dahil pag malakas ka sa Diyos, magiging kang maligaya sa gulay. Kadalasan ng mga tao ngayon, pag gulay, naku, ang mukha, nakabagsak yung mata. Na para bang pinagdadamutan. Naku, ay maggulay-gulay na tayo. Kaya ako po mahilig sa lahok. Yung iba, inaalis yung gulay, kinukuha yung karne na sahog. Kaya, hindi, sa puro totoo lang po, pati po sa diet, pag maalam ka po sa Diyos, magkakaroon ka po ng disiplina. Sabi nung isa, may sakit ka yata, pastor. Sabi, bakit po? Pumayat ka eh. Ano naman po kung ako'y pumayat? Ano ba ang timbang mo? Dati pa rin po. Nawala lang po yung taba. Oo nga, wala kang sakit dahil dati pa rin. Kaya nais ko pong inyong maunawaan, do not allow people to define you. Let God define you. Huwag mong ipapahintulot na sinabi ng kapitbahay mo, nako, alam mo, yung iyong kalagayan, hindi ka nauunlad. Sabihin mo, ibinabalik ko sa iyo yan. Huwag mong tanggapin. Yung iba kasi, merong pagpapakumbaba. Kakaawa eh. Huwag, ibalik mo agad sa kanya yung sinasabi sa iyo. Sabihin mo, hindi ako yan. Sa iyo lahat yan. Pag sinabi na ikaw ay magkakasakit, iyo yan. Amen. Pag sinabi ng ikay uunlad, akin yan. Amen. Oh, purihin ang Panginoon. Ang Diyos po ay napakabuti. So do not allow anybody to define your life. Amen. It is God who define you, and the definition of God about you, you are like Him. Amen po ba? Then, as God defined who you are, then have the perspective of God na ikaw ay laging magtatagumpay sapagkat yun ang disenyo ng Diyos sa iyo. Kaya nga po kung ating unawain, the faith of God and your faith. Ano po ba ang faith of God? Kung titingnan po natin, ang lahat-lahat ng pagkalikha niya kay Adan, lahat-lahat ng kaniyang kapangyarihan isinilid niya kay Adan.
Bakit po nasabi ko yon? Ano ba ang utos ng Diyos kay Adan? Tingnan natin po sa Genesis. Tayo po'y magbalik aral. Genesis 1:26. And God said, let us make man in our image, after our likeness, and let them have dominion over the fish of the sea, and over the fowl of the air, and over the cattle, and over all the earths, and over every creeping thing that creepeth upon the earth. So, pansinin po natin, ano raw ang pagkalikha sa tao? In our image. Ilan po kaya ang Diyos? Bakit dito ay our? Bakit po kaya hindi in my image? So, ibig sabihin, totoo na ang Diyos ay tatlong persona, Espiritu. So, Ama, Anak, at Espiritu. Ikaw po, halimbawa, magkasama ka ng asawa mo at ng iyong anak. Ano ang tawag mo sa inyong tatlo? Me? Ano ang tawag mo sa inyong tatlo? Our. Kaya, pansinin po natin, after our image, after our likeness. Ano po yung image? Larawan. Kaya kung ano ang mukha mo, huwag mo nang retokehin yan. Dahil ikaw ay, yang mukhang yan ang semblance of God. Ibig sabihin, maraming mukha ang Diyos. Meron bang mahirap para sa Diyos? Amen. Then our likeness, ito po sa pag-uugali. Kaya kung ikaw ay umiibig, katulad ka ng Diyos. Kung ikaw ay nakakangiti sa panahon ng kabiguan, aba ay imahin ng Diyos ay nasa iyo dahil ang Diyos laging nakangiti. And then, ang sabi rito, so bago niya ibinigay ang utos, linikha muna niya yung inutusan. Ang Diyos ay makatarungan. Ang utos sa iyo ng Diyos ay umunlad. Ang utos sa iyo ng Diyos ay yumaman. Hello? At siyang nag-utos, hindi niya iniutos ito na hindi muna niya inilagay yung kakayahan. Nasa iyo ang potential. Nasa iyo ang kakayahang umunlad, nasa iyo ang kakayahang yumaman, nasa iyo ang kakayahang magtagumpay. It is given. Payag po ba kayo? Na nasa iyo ang lahat ng kakayahan. Failure to receive. Failure to accept and admit. Doon po nagsisimula ang kabiguan. So ikaw ay walang talo dahil ikaw ay linikha sa larawan at wangis ng Diyos. Meron pa bang modelo na pagtutularan ng higit kaysa Diyos? Kaya nga sabi ng Diyos kay Moses, Moses, I make you like God to Pharaoh. Moses, ginawa kitang parang Diyos sa harapan ni Paraon. At bakit siya parang Diyos? Sapagkat siya nakagagawa ng himala. Have dominion. Ano po ang dominion? All power and authority. Kaya pansinin po natin ang malalaking isda. Kayang hulihin ng tao. At ang malalaking ibon, kayang hulihin ng tao. At ang mga baka, kung ang baka ay magigising, susuwagin niya yung nagre-renda sa kanya. Pero hindi because man is designed to have dominion. Kaya yung baka, pwede mong lambitinan yung liig, hindi ka aanuhin. Ewan ko, pero nung ako'y bata pa, ako enjoy sa wala kaming baka, kalabaw. Mas matindi yun, ang haba ng sungay. Pero ang bait nahahawakan ko yung ungos, yung dito, yung bibig nahahawakan ko Bakit? Because I have dominion. Hello. And then sa verse 27, nais kong ipaunawa sa iyo, linikha ka ng Diyos para magtagumpay, hindi para mabigo.
So God created man in His own image. In the image of God created He him. Male and female created He them. Ano po ang them? Yung ba isa pa rin o dalawa? Naging dalawa. Ano po? Nung si Adan pa lang, he. Nung bunutin sa kanyang tadyang si Eva, naging na silang them. At pansinin po natin, male and female. Ano ang pagkakatulad dito sa dalawang salitang ito, yung male? Ang pagkakaiba lang ay yung FE. Ang babae, dinugtungan ng Diyos ng FE. Kaya naging female. Nung magkasala sila, naging woman. Dati ay wow man, pero naging woman. Nang ibig sabihin ay babaeng magdurusa sa panahon ng panganganak. Kaya woman, maraming tiisin. Pero nung hindi sila nagkakasala, female. Nung magkasala, woman. So God created man in His own image. In the image of God created He him, male, and female created He them. Verse 28. And God blessed them. So mula pa nung ikaw ay ipaglihi, God bless you. Hello? And God said unto them, be fruitful and multiply, and replenish the earth, and subdue it, and have dominion over the fish of the sea, and over the fowl of the air, and over every living thing that moveth upon the earth. So i-underline mo, this is God's blessing for you. And you have the ability and the capacity and the potential to be fruitful. Lahat ng gagawin mo, it shall multiply. Pag nag-umpisa ka ng negosyo, ikaw ay magtatagumpay. You know why? Because you were designed for success. Pero kailangan unahin mo ang Diyos. Amen po ba? Kaya nga pag inaalala ko ang nakaraan ko at yung sa ngayon, talagang Diyos lamang ang may kagagawa ng lahat ng ito. Dahil kung ako, naku, mahirap. Pero dahil ang Diyos ang may kagagawan, kaya ako ay nagpupuri at nagpapasalamat lagi sa Diyos. Inaanyayahan po namin kayong makinig sa aming mga radio program. Kung kayo po ay nasa inyong mga tahanan, nasa trapiko, naglalakbay, ito po'y makakatulong sa inyong pagpapalago at pagpapaunlad ng inyong spiritual na pananampalataya Lunes hanggang Biyernes sa DWAD 1098 kHz AM band sa ganap na alas 6:30 ng umaga at alas 10 ng gabi. Asahan po natin na sa ating pakikinig, lalago at uunlad ang ating pananalig at pagsampalataya sa ating Panginoong Hesus. Mga kapatid at kapanalig na sumusubaybay sa programang ito, inaanyayahan po namin kayo sa darating na June 5, June 12, June 19 at June 26 para sa Night of Revival tuwing araw ng Biyernes at maranasan ninyo ang himala, pagpapala, pabor at biyaya ng ating Panginoon. Ito po ay magaganap sa Biyaya ng Diyos Christian Fellowship, 2nd floor, Medicor Building, Ortigas Avenue, Green Hills, San Juan sa ganap na alas 6:30 ng gabi. May mga na-miss ka bang broadcast ni Pastor Greg? Huwag malungkot, maaari mo na itong balikan sa pamamagitan ng pag-log on sa www.gregrante.com. Doon sa ating website, i-click lamang ang mga video preachings na nais mong mapakinggan, English o Tagalog o anumang mga title na nais mong panoorin at 24 hours, 7 days a week, mapapakinggan at mapapanood mo si Pastor Greg. Naniniwala kami na sa pakikinig ng salita ng Diyos, nandoon ang paglago at pag-unlad ng inyong mga buhay at mararanasan ninyo ang biyaya ng ating Panginoon. Kung titingnan ko, napakaraming mga kabarkada ko't kaibigan kong mas matalino kaysa akin. Mas higit na magagaling kaysa akin. At kung kami ay susukatin intellectually, ganun lang ako ito. At ganun sila. Pero sila ay nag-retire na sa job. Pero ako ay hindi nag-retire. Iniwang ko kusa. Nag-resign ako sa job para trabahuhin ko ang work. And work is our relationship with God.
So work begins after 5 o'clock. You have to have time with God. Makipag-usap ka sa Kanya. Kausapin mo siya. Sambahin mo siya. Ibigin mo siya. Mahalin mo siya. Awitan mo siya. Kung hindi ka marunong umawit, tulain mo yung mga kabutihan sa iyo ng Diyos. Nakukuha niyo po. Hindi po ako nagbibiro. This is my life. Kaya nga, kung atin pong uunawain, nasa iyo ang lahat ng kakayahang inilagay ng Diyos. Dahil sa Jesucristo'y nasa iyo, kaya dahil sa Jesucristo'y nasa iyo, ang lahat ng kapangyarihan ng Diyos ay nasa iyo. At para maunawaan mo ito at umunlad ang tiwala mo sa Diyos, pinatira sa iyo ang banal na Espiritu to remind us 24/7 na si Jesucristo ang namamahala sa ating buhay. Kaya nga kung ating pangunawain, the faith of God for every one of us is so powerful. Hindi po mabibigo yung pananalig na yun ng Diyos. Hindi pwedeng hindi ka magtagumpay, hindi pwedeng hindi ka umunlad, hindi pwedeng hindi ka maging mayaman. Yun po ang pananalig ng Diyos sa pagkalikha sa iyo. Ang nangyayari po kasi, ang tao po ay nailagay sa kahon. Na siya yung unlad lamang sa hanap buhay niya, wrong. Siya yayaman lang sa sweldo niya, wrong. Ang magpapayaman sa atin ay ang Diyos. Ang magpapaunlad sa atin ay ang Diyos. Yung iba, ipinagmamagaling nila yung kanilang katalinuhan, and that is good. Pero pag ang katalinuhan ay pupurihin ng tao, ay ang kanyang katalinuhan, that is bad. Bakit po ba si Moises na nagpakadalubhasa, baka kung ano-ano na ang kanyang mga doctorates? Dahil siya po ang would-be successor ng Paraon, dahil siya po ay anak-anakan ng kapatid ng Paraon. Pero anong ginawa ng Diyos? Itinago siya sa disyerto for 40 years. Bakit? Para magkaroon siya ng kakaibang katalinuhan na katulad ng karunungan ng Diyos. Kaya nga, ang turo ng Panginoon sa kanyang mga alagad, learn of me for I am meek and humble of heart. Wala pong uunlad ng pangmatagalan without meekness and humility. Ang heart attitude ay nag-umpisa mapalad ang mga aba na walang inaasahan kundi ang Diyos. Kapag hindi ang Diyos ang lubos at 100% mong inaasahan, mali ang buhay mo. Kung ang pag-asa mo ay yung iyong napag-aralan, kung ang pag-asa mo ay yung iyong hanap buhay, kung ang pag-asa mo ay yung iyong mga lupain, you are wrong in that attitude. Dahil ang pag-asa natin ay tanging ang Diyos lamang. Salamat sa mga lupain, salamat sa hanap buhay, salamat sa sweldo. Pero yun ay nangyari. Yun po'y effect ng ating buhay na relasyon sa Diyos. Kaya nga, paunlarin mo ang iyong relasyon sa Diyos. Kaya kung titingnan po natin, God's faith in you is overwhelming. Hindi po nagbabago. God has given you the power, the ability to get wealth. God has given you the power and the authority to bind Satan and his demons. You have all the power. Kaya ang bahay mo, tama yung awitin kanina. Katulad ng langit, sapagkat ang langit ay dinala sa ating puso. At yan ka. At kung ikaw lamang ay mananatiling mangmang diyan sa katotohanan ng ikaw ay makapangyarihan, nagtagumpay sa iyo ang kaaway. Basta laging tandaan mo, you are a danger to Satan. Sapagkat sa sandaling ikay manindigan because faith is taking risk. Ang malalaking tagumpay po ay yung paghakbang mo doon sa hindi mo kaya, doon sa hindi mo alam, hindi mo maintindihan kung paano, pero ikay naniniwala. Ikay naniniwala na gusto ng Diyos yung iyong nadarama. Amen po ba? Sapagkat ang pangdama ay ginagamit ng Diyos para ipaalam sa iyo na yung susunod mong negosyo ay magiging matagumpay after 10 failures. Sapagkat ang sabi ng Biblia, David always succeed because the mighty hand of God goes with him.
Kaya nais kong ipaunawa sa iyo, ang makapangyarihang kamay ng Diyos ay kasama mo at araw at gabi. Yun ang lumalaban sa iyong mga labanan kahit tulog ka na. At sa gabi, ikaw ay linalagyan at sinisidlan ng Diyos ng panibagong pangarap, panibagong panaginip. At ang kailangan mo na lamang ay gamitin mo yung nasa iyo na. At ano yung nasa iyo na? Katapangan. You have courage, you have boldness. Use that courage and use that boldness because there is only one way to please God. God desires to do His pleasure. And His pleasure is to see you successful. His pleasure is to see you victorious. Because in Christ, you are more than a conqueror. What is more than conqueror means? As He meant, yung pagiging matagumpay mo, na pagtagumpayan na niya yung lahat ng dinaraanan mong krisis. Siya nagtagumpay, ikaw din ay magtatagumpay. Ang napagtagumpayan ng Panginoong Hesukristo, mapagtatagumpayan mo na at magkakaroon ka ng kasaysayan sa iyong buhay ng maraming tagumpay. At kapag may kaharap kang mga taong nasa ganong kalagayan, ikay matapang na magpapayo, magtatagumpay ka. Bakit? Dahil ikaw ay may karanasan sa imposible. Oh, hallelujah! Ang Diyos po. So, I advise you, be God's conscious. Laging punuin mo ang iyong puso at ang iyong isipan ng Diyos at ng Kanyang salita. Because the Word of God cannot be separated from God. And the Holy Spirit cannot work. Because His function, duty, and obligation is to perform the Word. So, punuin mo na ang iyong puso at isipan ng salita ng Diyos. Kung wala kang Biblia, pumunta ka mamaya kay Sister Jo, humingi ka ng Biblia, bibigyan ka libre. Kung kailangan mo 2 Biblia, bibigyan ka ng 2. At kung maubusan tayo ng supply, hihingi tayo. Dahil partner natin ng Philippine Bible Society. Kaya magbasa ka ng Biblia. Yan ba ay iyong mapapanindigan? Magbabasa ka ng Biblia once a year. Every day. Every day. Every day. Amen. Every day. Every day. Every day. Every day. And you will be God in your places of employment. Ikaw ay magiging katulad ng Diyos doon sa iyong hanap buhay. At ikagugulat mo, darating ang araw, ikaw ay may sarili ng negosyo. Amen? Hindi mo na kayang gawin. Kumuha ka. Sabi nga nung isa, tinanong siya, why is it that you are very successful? You don't work hard? And sabi niya, no, I don't work hard. I work smart. So I hire those who work hard in my employ. Hello? Hindi ko kayang magtrabaho ng mahirap, kaya ako ay nag-ipon para may pera akong pambayad doon sa mahilig gumawa ng mahirap. Hello? So be smart. Sabihin mo, be smart. Because the Holy Spirit is in you. The Holy Spirit is in you. You are sealed with the Holy Spirit. Therefore, you are marked for success. You were marked for blessing. You were marked for good health. You were marked for riches and wealth. So that many will know God through you. Para marami po ang kumilala sa Diyos sa pamamagitan mo. Kaya sa kabuuan, ang lahat po ng lalaking ginamit ng Diyos, una sila ay nagpakaalam sa Diyos. Kaya pagdating ng kanilang promosyon, remember this, promotion will come in the guise. Nakabalat kayo po ang promosyon na gulayat. Nakabalat kayo po ang promosyon na pagiging alipin at preso. So promotion is in the guise of a prison term, a slave term, pero na-enjoy po niya yon dahil yung pangarap na inilagay ng Diyos, wala pong makasisira at makapipigil doon. Mangyayari. And what is the dream of God for you? I wish above all that you prosper and be in health. Prosper in your spirit, soul, and body. So this is the wishes of God, that you will prosper, that you will be in good health, that you will be mightily blessed. Amen? Not for yourself, but for His pleasure and His glory, so that many will know Him. Kaya,
iyo pong paunlarin ang buhay na relasyon mo sa Diyos. Manalangin tayo. O Diyos, hayaan mong ang bawat isa ay magtumulin lagi at lumuhod lagi sa pakikipagniig sa iyo. At hayaan mong ang lahat ay magumon sa pagbabasa ng Biblia at unahin nila ang Biblia kaysa anumang aklat. Punuin nila ang kanilang buhay ng salita mo at hayaan mo na yung mga salitang yon ay pakilusin ng banal na Espiritu. At nang sa gayon, wala silang katatakutan kundi ang Diyos. Salamat Ama at alam ko na ang bawat isa ay nakapagpasya at hayaan mong mapanindigan nila ang kanilang pinagpasyahan sa pangalan ni Jesus. Amen! Hallelujah! Ang Diyos po ay napakabuti. Great day to live. Make your day great. Ang pagpapala ng Diyos ay dumaloy sa bawat buhay. Sa natapos na mensahe, by faith, God will do His pleasure. At ang kanyang kaligayahan at kasiyahan ay magpagaling ng may sakit. At sino mang lumapit kay Jesucristong may sakit ay dagli niyang pinagagaling. Hindi pinagpapaliban, kundi dagling pinagagaling. Ipatong mo ang iyong kanang kamay sa bahagi ng iyong katawan na nangangailangan ng kagalingan. At aking ipapahayag, I will personally declare that healing will come into that body right now. I bind by the authority of the name of Jesus, demon and evil spirit that brought that sickness upon your body. In the name of Jesus, lahat ng uri ng sakit ay umalis sa katawang yan. Sa pangalan ni Jesus, maranasan mo ang kaginhawahan at kalayaan. In Jesus' name. Ang Diyos po ay napakabuti. Kaya nga, kayo ay napagpapala ng Diyos. Kaya kayo ay pinagpala ng Diyos. At personal po na ito ay usapan ng magkakapatid kay Kristo. 28 taon na po ang nakalipas at mahigit ng 28 taon na ako po ay nasa broadcast sa radyo at telebisyon. At ito po ay isang katibayan ng katapatan ng Diyos. Kaya hinahamon ko po na magkaroon ako ng 10,000 financial partner. First time po ito after 28 years. Itong hamong ito for 10,000 partners sapagkat ito po'y panahon na kailangang maabot ang lahat ng bayan sa buong bansa ng mabuting balita. Kaya I challenge you to partner with me, at least 10,000 partners na magbibigay ng 500 piso kada buwan sa loob ng 6 na buwan. At ito ang titiyakin ko sa inyo, mararanasan ninyo ang kapuspusan una ng kapayapaan at daloy ng karunungan at kapahayagan. Magsisiunlad kayo at magsisiyaman at ang iyong mga mahal sa buhay ay magiging maginhawa ang kinabukasan. Ako ay dadalangin at kayo pagkatapos kong manalangin, send your text message sa akin, email, at kayo ay aming tutugunin at ang iyong pangalan ilalagay ko sa prayer list at kayo ay laging idadalangin ko everyday. At ang todong pagpapala ay bumuelta sa inyo at ibuhos ng Diyos ng walang ubos at walang katapusan. O Diyos na dakila sa dakila at banal mong pangalan, Jesus na aming Panginoon, maganap at mangyari ang panalangin ito at matanggap nila sa pangalan mo, Jesus. Amen. Mga kapatid at kapanalig na sumusubaybay sa programang ito, inaanyayahan po namin kayo sa darating na June 5, June 12, June 19 at June 26 para sa Night of Revival tuwing araw ng Biyernes at maranasan ninyo ang himala, pagpapala, pabor at biyaya ng ating Panginoon. Ito po ay magaganap sa Biyaya ng Diyos Christian Fellowship, 2nd floor, Medical Building, Ortigas Avenue, Green Hills, San Juan, sa ganap na 6:30 ng gabi. O ang aalisin mo yung takot. Jesus is Jehovah. You have the power to decree. Ikaw ba'y naniniwala na yung gabi na walang pag-aalinlangan na ikay tatanggap ng kagalingan ng ibang uri ng sakit o karamdaman yan?
maaari kayong sumulat sa P.O. Box 4135, Manila, Philippines. Tumawag sa ating telepono o mag-text. Bisitahin ang ating website sa www.gregdurante.com. Maaari mo din kaming sundan sa Facebook at Twitter. Malugod naming inaanyayahan ang lahat na makadalo tuwing araw ng Biyernes sa aming revival at tuwing linggo upang sumamba sa Panginoon. Kung ikaw ay napagpala sa natapos na programa ng Great Day to Live, maaaring magkaloob sa